let's say muna sa migration. Ano bang migration? Migration is a paglipat, pag-transfer. Okay guys, so dito na naman ako para sa bago nating video tutorial. Sorry for that. Kumukulong. Okay guys, so nandito na naman ako para sa ating video tutorial about silkscreen printing. So today, ang pag-aaral natin is about dye migration. So, ano ba ang dye migration or migration? Let's say, migration. Migration is di ba, paglipat, for example, mag-migrate kasi ibang bansa, di ba, ganun. Pag-transfer. Pero sa screen print or sa damit, ang term niya is, let's say, pinakamadali is paghawa. Migration ng damit sa print. Let's say, ganito. Tela. Dye. So, lahat ng tela, yung kulay niya is, dinaday ito di ba? So, yun yung ng fabric is dye. Dye color or pigment, let's say. So, ang dye migration is yung pigment nagtatransfer or yung dye color ng damit is nagtatransfer sa print. So, yung iba siguro sa inyo naka-experience na iba, nagtataka, ano to, bakit yung print ko nangitim? Next day, napansin nila, nangitim yung print nila. So, yung process nila is the same routine lang naman every time na nag-print sila, di ba? So, nagtataka sila. So, anong cause? So, di ba? Anong cause ng dye migration? Ganito yan. Ang cause ng dye migration is, unang-una, sa high content ng polyester ng tela. Di ba mayroong CBC, may polyester, and then may 100% cotton. Normally, hindi lahat, di ba, 100%. So, ayun may CBC na sinasabi, or cheap value cotton. The cheap value cotton, mix yan ng polyester and cotton. Kasi nga, pag 100% cotton ang t-shirt, di ba, normally ang ribbings ito, naglalawlaw, or yung normally na nangyayari sa mga 100% cotton, naglo-loose. So, nagkaroon ng CBC, or minimix nila ng polyester para magkaroon ng tibay, mas magandang quality ang t-shirt. Meron 70% ng cotton and then 30% ng polyester. So, ganon. Dapat alam natin kung ano yung percentage ng cotton and polyester sa ginagawa nating damit. And meron namang 80%, 80-20, 90-10, and then 100% cotton. Okay? So, normally, nangyayari ang dye migration. Sa mga plastisol, mas mataas ang cost kay plastisol. Bakit? Kasi si plastisol is oil-based yan. So, nagkakaroon siya ng reaction pagdating sa polyester shirt. Okay. Then, si water-based, very less lang naman ang nangyayari kay water-based. Pero nangyayari pa rin, basta mataas ang polyester percentage ng fabric. So, for example, yung ang mga high migration is like color red, black, blue, violet. Yung mga dark color shirt, sila ay yung mga madali talagang mag-migrate. Especially if you're using plastisol. Okay. So, yun nga. Pero, pagdating sa 100% cotton, hindi nagmamigrate si plastisol or water-based. Wala siyang polyester 100% cotton siya lang naman ang concern ni pintura Sa 100% cotton, wala naman siyang although may dye siya, may dye pero since kasi 100% cotton, hindi sila nagkakaroon ng conflict. Unlike kay polyester. Pag si polyester, ang gamit mo, like CBC, malaki ang chance na magkaroon ng
dye migration. Especially when you're using a plastisol paint. Okay. So ito, may hawak ako kanina, ito yon, anti-migration. So, tingin ko, may mga nakagamit sa inyo mga ganito. Anti-migration. Both plastisol and water-based may ganito. Anti-migration. So, itong kulay niya. Ito kasi is plastisol. So, again, mas mataas ang chance ng dye migration kapag gumagamit tayo ng plastisol. So, yan. So, hindi siya black. So, para siyang charcoal color. Ayan siya. Ito is plastisol. Kasi anti-migration, lahat ng lahat guys ng ng supplier ng screen printing suppliers meron yang anti-migration, either plastisol or water-based. So ito, ang ginagawa dito, ito yung magiging base mo. 'Di ba? Bago base, let's say, alam niyo naman yung base white. O let's say, base white, no? Instead of base white, meron tayong base anti-migration. Okay? So yun, ibablock niya yung dye from fabric na matransfer sa color print ng ating design. Right? Gets? So, tapos, after mo the same din, pintura rin siya, ha? So, huwag kayong ma-confuse, bakit, paano gamitin, o paano. The same pintura rin siya. Ihagod mo siya, blower mo, patutuyuin. So, parang base nga lang siya, eh. So, ang trabaho niya nga talaga is ibablock niya ang dye or ang pigment, ang tela, to transfer. So, ano siya? Pader. Parang ganun. So, ito example ng CBC cotton na nalagyan namin ng plastisol. So, mapansin nyo, ito gold to. Metallic gold. And then ito naman, white. So, hindi siya very, very bright white. Si gold is medyo patay. Diba? Kasi, yung dye ng tela, nag-migrate na sa pintura. So, humawa na siya. Pero originally, kapag hindi siya humawa, ganito magiging kulay niya. Ayan ang gold. Makikita nyo ang gold. Very bright siya. And then yung white, ganun din. Compare natin. So, diba? Ang laki ng difference niya. Diba? Ito kasi 100% cotton. Ito naman is CBC cotton. So, ito I think it's 70-30. 70% na cotton tapos 30% na polyester. Kasi mararamdaman mo rin siya na hindi siya ganun ka soft, unlike the 100% cotton. Makita nyo, ang white, very white ni plastisol sa 100% cotton fabric. And pagdating naman dito kay CBC is parang siya, pale white, diba? So, malaki ang difference niya. So, yan ang dye migration. Again, paano maiwasan ang dye migration? Gagamit tayo ng anti-migration. But then, only sa mga dark color fabric, ha. Doon nagkakaroon na ng dye migration. Kasi matatapang ang mga pigment niyan ng fabric. So, ang suggestion dyan is maglalagay tayo ng anti-migration, both water-based or plastisol. Si anti-migration, ginagamit the same as para pintura rin, okay? Pero, sa mga light color, like, example, this one, white. Ito, plastisol to. Guys, tingnan nyo. Ganda ng print dyan. Sa mga white color or light color shirt, wala kang problema. Kasi mababa lang ang dye pigment. Ayan
gray. Yan, gray, white, yellow, or pink. So, any light color shirt, very less or sometimes wala naman talaga nagmamigrate. Only sa mga dark color shirt, nagkakaroon ng dye migration sa print. So, yun lang naman. Migration, so isipin nyo, mataas ang polyester content ng t-shirt na ito. Okay? So, pero kung water-based user ka, very less naman ang chance na magkaroon ng dye migration Unless, kung ginagamit yung damit is mataas ang polyester content. Yan yung mga election shirt. Polyester yan ginagamit dyan So, ito, any plastisol or water-based, after an hour or maybe a day, the next day, mapapansin nyo na humahawa na ang kulay ng tela sa print. So, ito, hindi na mawawala. Nang itim lang parang luma na siya. Ayun ang nagiging bad effect. So, ayun lang naman guys, ang dyan, ang kukonsider nyo. Check nyo muna, alamin nyo kung ano yung tela nyo, is 100% cotton ba, or CBC, anong polyester content niya, either 80-20, 90-10, or 100% cotton. Kung water-based user ka, very less naman ang dyan, ang migration. So, not all the time nangyayari. Pero possible mangyari. Depende sa sitwasyon. Alright? So, sana may natutunan kayo sa bago natin tutorial. Ang dye migration. Dye migration sa CBC cotton and walang migration sa 100% cotton. So, yun lang naman Pag 100% cotton gamit mo, walang problema. Pero pag high polyester na telam gamit mo, possible magkaroon ng dye migration. Para maiwasan, gagamit tayo ng anti-migration. Any screen printing suppliers, meron yan. Magtanong lang kayo. Both water-based and plastisol, meron yan. The same using, same like as a pintura, hagurin mo, base siya, para i-block niya yung dye to transfer on a print. So, ganun lang. Same lang, normal just lang. Ayun lang yung pinaka niya. Method or other way para maiwasan ng dye migration. Gamitin mo siya as a base then bago yung actual. Pero sa mga light color shirt, walang problema. Okay? So yun guys. Maraming salamat. Bye!